Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Unang Sabado ng buwan ng Pebrero, ang buwan kung saan ipagdiriwang natin ang kapistahan ng mahal na Birhen ng Lourdes, isa sa mga patrona ng ating kapilya. At sa ating pagninilay, napakagandang balikan ang narinig natin mula sa unang pagbasa, mula sa unang aklat ng mga hari. Natapos na natin ang pakikinig at pagninilay sa naging buhay ni David. At ngayon naman, sinisimulan natin ang magiging takbo ng buhay ng kanyang anak na naging hari, si Solomon. At katulad ni David, si Solomon din ay pinagpala. Ipinagkaloob ng Diyos sa kanya ang lahat ng kinakailangan niya bilang hari at bilang lingkod ng Panginoon. At narinig natin sa unang pagbasa kung papaanong binigyan si Solomon ng pagkakataon na humiling sa Diyos. Ano ang gusto mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo at ibibigay ko yan sa iyo. Kung tutuusin, maraming pwedeng hilingin bilang hari, bilang lingkod, bilang individual. At ganyan naman tayo, di ba? Sa tuwing tayo ay lalapit sa Diyos, hindi maiaalis sa atin ang ilapit din ang ating mga hinihiling. Marami tayong ipinapakiusap sa Diyos. Marami tayong ipinapanalangin sa Diyos. Ganoon din ang nangyari kay Solomon. Pero sa pagkakataon na siya ay tinanong ng Diyos, ano ang gusto mong hilingin sa akin? At nakapagtataka sapagkat kakaiba ang hiningi ni Solomon. Sabi ng Diyos sa kanya, "Yamang hindi ka humiling ng para sa iyong sarili, ng mahabang buhay, kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiniling mo ay pagkaunawa at katalinuhang humatol. Ipinagkakaloob ko sa iyo ang hinihiling mo." Ano ba kasi yung malinaw na hiniling ni Solomon? Sabi sa unang pagbasa, ang kanyang hiniling ay ito, "Panginoon, bigyan mo po ako ng isang pusong maunawain at marunong kumilala ng masama at magaling." Bigyan mo po ako ng isang pusong maunawain at marunong kumilala ng masama at magaling. Dito sa kahilingan na ito ni Solomon, halos hindi makapaniwala ang Diyos. Marami kang pwedeng hilingin bilang hari, bilang tinawag upang maglingkod, bilang individual. Pero mas pinili mo ang humiling ng pusong maunawain. Kaya naman dahil dito, ipinagkaloob ng Diyos kay Solomon ang lahat ng biyaya, maging yung hindi niya hiningi. Sapagkat nakita ng Diyos ang katapatan ng kanyang puso bilang hari at bilang lingkod. Kaya naman siya'y lubos na pinagpala. Mga kapatid, may mga pagkakataon na nabibigyan din tayo ng biyaya para ilapit sa Diyos ang ating mga kahilingan. Katulad ba ni Solomon, ang hinihingi ba natin ay isang bagay na makatutulong upang tunay nating magampanan ang ating misyon at gawain bilang lingkod na pinili at tinawag? Hinihiling din ba natin sa Diyos na pagkalooban tayo ng pusong maunawain,
pusong mahabagin, pusong kumikiling at may pagpapahalaga sa mga taong higit na nangangailangan. At ito mga kapatid ay napaka-importante lalo na sa atin dito sa ating dambana. Marami dito sa atin pinagpala. Marami dito sa atin napakaraming biyaya ang tinatanggap mula sa Diyos. At dahil nga doon, di ba, marami ang naiinggit sa inyo. Marami kayong pagpapala, marami kayong biyaya. Halos hindi ninyo pinoproblema ang pagkain. Halos hindi kayo namomroblema sa hanap buhay. Tunay na kayo'y pinagpala. Pero ang magandang palakasin natin sa ating paglilingkod ay yung puso na nagmamahal, nagmamalasakit sa maliliit at sa higit na nangangailangan. At mukhang dito tayo mahina. Tumutulong tayo sa mga kapatid natin, sa kapwa natin na kilala, na madalas nakakasama natin, pero halos nakakalimutan natin, mayroon din tayong mga kapatid na kasama rin nating naglilingkod na kailangan din nating bigyan ng tulong, malasakit at pagmamahal. Halimbawa, sa ating samahan bilang mga naglilingkod, ilang araw nang naririyan sa ating kolumbaryo, sa ating burulan, ang kapatid nating kasamang naglingkod na ang pangalan Michael. Napakaraming nakipag-misa kahapon. Umaapaw ang kanyang funeral wake sa dami ng tao na nakiisa, nakiramay. Pero alam niyo ba, mayroon pa rin tayong isang kapatid na ang kanyang buong mag-iina ay naglilingkod din sa parokya. Si Nanay, active church worker. Ang 4 na mga anak, active member ng M4C. Ang pangalan ng asawa na namatay, Michael din. Alam niyo ba yon? Nabalitaan niyo ba yon? Nagsikap man lamang ba tayo na alamin at bigyan ng tulong at bigyan ng malasakit itong kapwa lingkod natin na ito? Ito yung nais kong hingin nating biyaya sa Diyos, na maging bukas ang ating isip, bukas ang ating puso sa higit na pangangailangan ng ating kapwa, lalo na yung mga kapwa nating lingkod na maliliit. Yung mga kapwa natin lingkod na nasa laylayan ng lipunan. Hindi natin sila napapansin, hindi natin sila nabibigyan ng importansya dahil sila ay nasa laylayan. Ang mas nabibigyan natin ng importansya, yung mga kasama natin sa grupo. Kaya nga di ba kapag merong biglang nagkasakit, nagkaroon ng emergency, nandyan agad ang pagpas ng message sa group chat
Prayers for so and so. Financial assistance is badly needed for so and so. Kasi kilala, kasama. Yung hindi kilala at kasama natin, ha? Sino yun? Anong organization siya? Kailan namatay? Bigyan mo po kami, Panginoon, ng isang pusong maunawain at marunong kumilala sa masama at magaling, katulad ng ibinigay mong biyaya kay Solomon, upang kami rin ay maging karapat-dapat at kalugod-lugod sa iyo.